Magandang umaga po. Mag-update lang po tayo ng konti dito sa mga nagtatanong tungkol po rito sa ating hybrid inverter. Binuksan ko kasi para medyo siya, malamig. Marami po kasing nagme-message dito po tungkol dito kay Pau MR kung kumusta raw po ang performance. Lalo po siya nagiging problema sa loob po ng na po siya. Ito, yan po yung year nung kinabit ko siya, 10-14-2024. Mahigit isang taon, magdadalawang taon na po. Wala akong nagiging problema. Naging problema lang po kaya inopen ko rito dahil sa sobrang init po siguro. Siya, nag-warning siya. Ito, nag-warning. Pag sobrang init, namamatay nung tag-init. Yan, nilagyan ko ng pan dito sa gilid. Dinagdagan ko. May built-in na pan ho siyang dalawa. Ito, pabuga rito sa labas. 3.2 kilowatt po ito. Wala naman ho siya nagiging problema. Ang load ko ho rito pagka sa gabi, magdamag na sa 500 watts. Tapos kaya naman ho ng battery ko. Wala, 4 na gentay na 100 watts, 12 volts. Siniris parallel ko para sa maging 24 volts, 200 AH. Tsaka na natin yan iba-vlog. Ito muna tayo sa Pau MR. Ito muna. Kasi ang dami nagtatanong eh. Okay ho siya. Subukan nyo po. Budget meal lang ho siya pero maganda naman po ang performance. Huwag nyo lang ho siguro siyang i-overload para ho magtagal talaga. Sa akin mag 2 years na to. Pero wala pa akong nagiging problema. Ang ganda pa rin po ng performance. Kasi kahit naman sigurong inverter, kahit yung mga mamahalin, pagka po ino-overload natin, kakaroon ho ng problema. Buong bahay ko na ho, kinuha ko dyan. Ito po yung main breaker ko. Kinuha ko na yung buong bahay ko. Subukan nyo po yung Pau MR. Siguro kung yung iba ho siguro kung natatapatan na nasisira, factory defect lang ho siguro yun or overload sila. Huwag nyo i-overload. Ako pinakamalaking load ko lang ho rito hanggang 2,000 watts ganun. Hindi ko sinasagad ng 3,000. Pagka humabot na sa medyo mataas na, nagbabawas na ako. Tapos yung settings naman po niya, pagka may gusto magtanong, share ko sa inyo yung mga parameter niya. Share ko sa inyo parameter, yung ginawa kong settings. Basta message lang po kayo pagka ibablog ko na lang huli. Depende ho sa mga katanungan nyo para ho ma-share ko sa inyo. Sobrang mamahal ho kasi ng ng ibang hybrid inverter. Kung po pwede naman ho tayong gumamit ng mas mura, makakatipid po tayo. Subukan nyo po si Pau MR. Maganda po yung performance. Susunod naman po yung battery ko naman po ang share ko po sa inyo kung tungkol sa performance ng battery.
Ito lang ho muna tayo kay Pau MR ngayon. Sulit po yan, sulit. Ang naging problema lang ho ito pag mainit ho yung panahon. Nag-overheat po siya. Kaya mula naman po nilagyan ko nitong blower. Naging ayos na. Yung kabilang side nilagyan ko. Dadalawahin ko nga sana sa kabila pero sinubukan ko muna isa. Okay na, hindi na siya umiinit. Tsaka binukas ko to para makasingaw siya mabuti pag mainit. Okay naman po. Yung mga gusto magtanong tungkol sa ATS, pagka may katanungan po kayo, share ko rin po sa inyo kung paano pag-install submeter. Submeter ko lang po yan, pero mayroon ho akong metro talaga dun sa labas ng galing kay Neko. On grid po ito, on grid. Nakakuha po tayo sa natin sa may utility. Pwede ho kasing mag-charge to pagkalaong sikat ng araw, charge siya sa utility para ho may pondo tayong kuryente pagka po sa gabi. Ayun lang po. Message lang po kayo pag may mga katanungan. May ipon ho yung mga message nyo. At pagka po naipon na, kung ano mas maraming katanungan, yun po ang unahin kung sagutin. I-share ko po sa inyo. Yun lang po. Pau MR, baka naman. Pau MR baka naman. Pau MR. Okay, bye-bye.